Dalawang yugto na ng ating pagtatanghal sa palatuntunang Lapid Fire na napapanood mula po sa ganap na alas 8 ng umaga sa 8 TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po naman ng Cable Link TV Channel 7. Siyempre po, alas 9 ng umaga, sabayan na po sa DCRJ Radyo Bandido. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talaslas. Si Rose Novenario po, inaabangan natin na baka umabot pa sa ating programa. Kanina pa ho, mga kaibigan, pinag-uusapan namin yung charter change at saka yung sinabi ni President Duterte na gusto niyang matanggal na yung party list. Party list. Sakali pong babaguhin itong ating saligang batas. Ayaw na niya yan kasi ginagamit daw sa ng mga politiko lang, ha, mga kaibigan. Tayo po naman matagal na nating sinasabi 'yon. Naisusulat din natin yan ng ilang beses na sa ating pong kolum. Yan pong pagtanggal sa party list system. Unang-una, walang kabuluhan talaga yan. Pagka nga yan, in-account mo yan ewan ko, anong pwedeng ipaliwanag ng mga yan na nasaan yung inyong pera, nasaan yung mga ninyo. Ginawa ninyo na pinagkagastusan ninyo nung salapi ng taong bayan. Yan lang mga bayan-bayan muna na yan Bayad muna yan Tumatanggap din ng pork barrel noong araw yan. Hindi nila ma-account kung saan napupunta. Noong araw, hanggang ngayon, kasali pa rin sila. Bagay. Lahat po yan walang kabuluhan yan, mga kaibigan. Yung purpose niya, kung meron mang magandang intention kung bakit nilagay yan, yung party list system na yan, hindi ho yan nakapag-serve dun sa purpose. Wala. Na kung bakit sila isinama, mga kaibigan. Tanggalin na yan. Mga aksayang konsumo yan. Kung tutuusin mo, yung party list at saka yung barangay, parehong sayang ang pera dyan. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Alam ba ninyo na dito po pala sa Leyte, sa Leyte. Noon lamang, nitong nakaraan linggo lang, Huwebes ito nangyari. Yung pong naganap na, buy-bust operation. Napakalaking halaga rin po ng shabu yung nasamsam dyan. Ang sabi, 1.9 million, di almost 2 million po yan. Alam ba ninyo kung sino ho ang nahuli ng mga otoridad? Ito, 5 silang nahuli. Puro pawang tauhan po nung alkalde ng Albuera, Leyte. Yun. Mga tauhan ito ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. Ang nadakip po, arestado sila sa buy-bust operation. 2 po doon, bodyguard. Yung 3 po doon ay mga empleyado mismo ng alkalde. Kung saan nahulihan ho sila ng almost 2 milyong halaga ng shabu. Yung 4 daw, may 4 pang ibang kasamahan nito na nakatakas. Pagkatapos po, paano sila nakatakas? Pagkatapos na makatakbo at makapagtago dun sa bahay ng anak ng alkalde na ang pangalan po ay Kerwin Espinosa. Dahil inilak daw agad yung gate ng bahay, kaya hindi nakapasok yung mga otoridad na nagsagawa ng buy-bust operation. Ang bahay
nasa loob kasi ng isang compound. Ngayon, may gate yung compound. Alam ba ninyo na doon sa compound na yon, doon din nakatira si Mayor Espinosa. Yun. Hindi lang yung kanyang anak. Mhm. May bahay din doon si Mayor Espinosa. Ang tinakbuhan naman bahay nitong mga nakatakas sa pag-aresto, yung bahay ng anak ng mayor. Mga kaibigan, ano ha? Maliwanag. Ito ba, kailangan pang i-memorize? Liwanag yan. Para bang sinasabi natin, maghahanap pa ba tayo ng suspect? Oo. Hindi sila, ang sabi nung chief of police dyan sa Albuera, hindi nila nakuha yung mga nakatakas na suspect kasi hindi raw sila otorisadong pasukin yung bahay. Pagkatapos na isara yung gate, nakita ninyo Ibig sabihin yung kung ano man ang dala-dala nilang authority, hanggang doon lang sa labas ng gate. In pursuit yun Hot pursuit yan. In hot pursuit, mga kaibigan. Pwede mong pasukin. Anong sinasabi nitong pulis nito? Ang hirap po, iba-iba ang version ng operation natin. Iba-iba ang procedure na ina-apply natin. Halimbawa, pag mayaman, hindi pwedeng pasukin. Lalo na makapangyarihan yan kasi mayor tsaka anak ng mayor. Pag mahirap, kahit sa loob ng bahay mo, papatayin ka. Papatuloyin ka. Mga kaibigan, yan po ang mali dito. Tarantado ito, dapat i-relieve na itong si Chief Inspector Jove Espinido, mga kaibigan, ng Albuera. Ngayon, itong sinasabi, on leave daw po, sabi dun sa ginawang bypass operation, ito'y naganap sa tennis court malapit dun sa mga bahay ng alkalde at nung anak niya sa Sitio Tinago, Barangay Benolho, Albuera. Ayun sa mga pulis on leave daw si Mayor Espinosa noong panlinggo. Yun, nung isang linggo pa. Inibig mo sabihin, wala siya doon. Ha? Ba't nandun yung mga bodyguard? Nahuli pa. Yung ba'y bodyguard o caretaker na siya bu? Maliwanag yun. Ha? Oo. Tsaka ba't tumakbo dun sa bahay ng anak niya? Mga kaibigan, ito ewan ko kung may mga nakabasa nito at may nakabalita nito, mga kaibigan. Ayan mayor ito, mayor. Ang pangalan po ng mayor Mayor Rolando Espinosa, dyan po sa Leyte. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Bueno, mga kaibigan, pag-usapan natin tungkol sa party list system tsaka yung pagbabago ng ating saligang batas. Napakarami yung version ngayon na nagsasalita na sila. Si Drilon, ang sabi, pabor siya sa kon. Ayaw niya yung huling sinabi ni Presidente Duterte na kon-as. Pero may sinasabi naman itong si Speaker Bebot Alvarez na bagamat yan po ay kon-as, meron naman daw itatalagang Constitutional Commission na siyang susulat at pagkatapos magre-rekomenda ng mga provision sa saligang batas na isusumite sa CONAS. Yun yung Constituent Assembly, mga congressman. Kasi nga po, walang tiwala ang taong bayan nga, yung credibility crisis ng
ng Kongreso. Congress. Ang Mm. problema po dito sa CONAS eh. Napakalaking problema nun. Ngayon ho, mga kaibigan, kaya ang sabi ni Bebot Alvarez, hindi naman pwede namang magtayo ng Constitutional Commission na siyang magre-recommend dun sa mga pwedeng palitang provision. Pag sinabi nating federal form of government, para mo nang sinabi na lahat yan pwede nang palitan eh. Hindi na ho ito simpleng amendment eh. Direktahang pagpapalit na ng saligang batas ito eh. Kami hindi naman tumututol dyan eh. Kaya lamang ho natin tinututulan yung CONAS sapagkat napakaselang bagay po niyan, yung konstitusyon natin, para hindi tayo maging maagap o kaya mapagbantay. Ang mga mamamayan dapat bantayan nating mabuti yan. Bakit to? Kasi ito yung ito yung dito nakasalalay ang interes nating lahat, ang interes kapakanan ng bansa at ng mamamayan sa konstitusyon. Lalo-lalo na yung mga proteksyon ng taong bayan. Yan ang importante dyan. Dahil pag sinabi mong federal form of government, hindi magkakatulad ang batas dyan sa presidential form of government na nakasulat ngayon sa saligang batas natin. Iba-ibang klase rin yan. At eto pa, kaya siguro pinipilit na maging CONAS tayo ngayon. Hindi ba meron tayong Congress at saka Senate, yung lower at saka upper. Mga kaibigan kung halimbawa matuloy ang pagpapalit sa saligang batas natin sa ibang kung sa anumang paraan na matutuloy yan. CONAS, CONCON, o People's Initiative, yun ang matatagal, yung People's Initiative. Tsaka magulo pa yun. Pinakamaganda na ho dyan yung CONCON. Simple, iboboto mo lang. Pagkatapos nun, sila nakakatawan para pumili. Ngayon, pagka CONCON, dapat yung mga ihahalal para sa akin, yung mga walang kinalaman sa politika. Pwedeng kumatawan sa iba't ibang sektor. Tatakbo ka di bahala ang taong bayan na makinig sa'yo kung ano sasabihin mo para iboto ka nila. Para mapabilang ka doon sa kakatawan na babalangkas ng ating saligang batas. Bala na mamamayan doon. At least, may mandate ka. Binibigyan ka ng mandato ng taong bayan. Kesa naman mag-CONAS tayo, hindi, may mandato rin naman yan. Di ba binoto na yung congressman tsaka yung mga senador? Tama. Binoto yan, pero sila ay ibinoto hindi para gumawa ng konstitusyon. Kung hindi, sila po ay ibinoto para gumawa ng mga batas. Oo. Iba yung batas. Republic Act. Ek. Iba naman yung saligang batas. Ngayon, eto dapat yung mga kakandidato dyan, dahil kung Constitutional Convention, gaya ng mas kapanipaniwala, makatotohanan, yung Constitutional Convention, dapat ang lalawak dyan, una, qualification, hindi siya nag-serve bilang politiko. Hindi siya nag-serve. Okay. Pangalawa, ang kanyang pagnahalal siya, sakaling mahalal, hindi na siya habang buhay, hindi na siya pwedeng kumandidato sa anumang pwestong pampolitika. Wala siyang ganong ambisyon. Pwede ka sigurong ma-appoint sa mga executive. Pero sa yung mga elective position, hindi ka na pwede. Ipagbabawal na. Ngayon, kung sakasakaling ano pa man,
ito, kumbaga sa operasyon talagang ano to, ooperahin mo ng todo ito Nung araw kasi, nung unang palutangin yung mga pagpapalit sa saligang batas natin, maraming merong tutol dyan. Malakas ang resistance. Ha? Dahil po, pinag-iinalaan na baka sa pagpapalit ng saligang batas, hindi naman talaga ang intensyon makabuti ito sa kapakanan ng bansa at ng bayan. Kung hindi, kaya lang nila gagawin yan para makabuti sa mga interest nila. Meron silang mga motibo. Halimbawa, yung patagalin ng kanilang termino. Lalo ngayon, meron pa nga ho tayo ngayon yung hindi maipatupad-patupad Yung political dynasty. Ayan. Na pinagbabawal sa saligang batas. Kasi inilagay dun sa saligang batas na kinakailangan pa na makapagpasa ng batas Enabling law. na magpapatupad doon sa anti-political dynasty. Mga kaibigan, baliwala hindi ba? Hindi natin pinakinabangan yung provision na yon na baka yun isa sa dahilan para umunlad ang bansa natin. Kasi paano tayong uunlad kung umiikot lamang sa mga iilang tao na political dynasty yung pamamalakad sa gobyerno? Wala namang improvement. Kahit yung mga probinsya na meron mga political dynasty. Mga kaibigan, ito babaguhin mo yan dahil federal form of government. Ito ngayon ang tanong. Halimbawa na konkon yan. Ano ngayon ang trabaho ng Congress at ng Senado habang binabalangkas ang ating konstitusyon? Kung ang mandate nila ay gumawa ng batas, anong batas ang gagawin nila? Ito sabi nila sa umagaan niya, pag-uusapan yung sa konstitusyon. Sa hapon, yun naman mga karaniwang batas. Isipin mo yung ganung pangyayari. Di ba? Dapat nakapokus ka dyan Pagka ang pag-uusapan konstitusyon. Yun yung sinasabi nila Hindi, ang ibig kong sabihin ganito wala silang trabaho. Oo. Bakit? Wala. Hindi, mapapabayaan yung isang Hindi. Anong batas ang ipapasa nila? Kailangan bago sila magpasa ng batas, kailangan nakasang-ayon dun sa konstitusyon. Ang mangyayari nun, kaya sinasabi yun, yung kasalukuyang konstitusyon, Hindi. doon pa rin nila ibabatay. Alin? Di sayang. Sayang. Yun na nga papalitan mo rin lang yan di ba? Hindi nga yun ang hindi nga yun ang tinatanong natin Para saan yung batas na gagawin nila ngayon? Wala nga Ganun nga mangyayari nun diba? Ibig ko nga sabihin, di wala silang trabaho. Yun. Para lang magkaroon ng trabaho, gagawa ng batas na kunya-kunyarian. Magkaroon lang ng quorum. Hindi pwede yun. Magulo. Kaya pinipilit siguro nila na maging con-as. Dahil lalabas, bumoto tayo ng pasusuwelduhin lang natin for the next 6 years. Kasi po, gaano katagal kaya, alimbawa, ang pagsasabatas kung kon-kon yan, sinasabi nila magiging matagal. Hindi, depende naman yan Hindi ako naniniwalang tatagal yan. Pinakamatagal dyan, 2 taon o 2.5 taon. Ibig sabihin, meron pa tayong 3 taon at kalahati para ika nga po sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ang problema kasi kung kon-kon, lalabas, dekorasyon na lang itong Senado at saka Kongreso. Kasi nga po, wala naman silang pwedeng ipasang batas. Dahil kung magpapasa sila ng batas,
mababaliwala yung batas dahil ginagawa yung konstitusyon. At kapag ka nagawa yung bagong konstitusyon, hindi angkop yung batas na yun kung sakaling gumawa sila doon sa konstitusyon. Kailangan yung mga batas natin nakaayon doon sa saligang batas. Yung saligang batas, yun yung skeleton eh. Kumbaga sa kwan eh. Yun yung pundasyon. No? Sa tao eh. Kumbaga sa tao, yung balangkas ng tao, yan yung kalansay eh. Ha? Ngayon, bubuuin mo yung mga batas, yan yung mga maglalagay ng mga balat, ng mga kung ano-ano, para maging tao yan. Yung po, yung sangkap ng kalansay. Kumbaga sa usapan ng pasyente at saka doktor, itong kongreso, pasyente ito eh. Andyan ng dynasty, andyan ng party list. Kailangan gamutin niya. Magagamot ba nila yun eh? Interest nila yun. Diba? Kaya kailangan kon-kon eh. Iba ang gagawa. Iba babalang ka sa saligang batas. Ang problema nga po natin sa mga nakaraan, kaya hindi po, kaya tinututulan ng marami nung araw, yung pagpapalit ng saligang batas, ang pangunahin laging pumapasok sa isip ng tao na kaya nila binabalak o pinapanukala ang pagpapalit sa saligang batas, amyenda sa saligang batas, ay para magdisenyo ng para sa kanilang sariling kapakanan. Yun ang talagang katunayan. Kasi meron man silang halimbawa, dahil nga doon sa apprehension ng publiko na ganon, meron silang minsang pinalulutang na kesyo. Ito anyang ano tawag dito, yung amendment sa Constitution, kailangan maisulong para mapalitan na niya yung ganitong provision. Anong provision? Yung ownership Yun. na 100%. Ibig kong sabihin, hindi yung isa pa yun eh. Gumagamit sila ng mga pain na issue, na provision, na sinasabi hindi na angkop sa panahon ngayon. Pero yun, pain lang yun eh. Bakit to? Kasi po, sa sandaling ang saligang batas natin ay naumpisahang buksan. Halimbawa, ang purpose palitan lang yung 100% ownership. Yun ang layunin. Aamyendahan yung provision na yun sa saligang batas. E di siyempre, gagawa ng paraan paano bubuksan yung batas. Katulad nga yan. Baka yun, pwede pa tayong sabihin natin CONAS, okay pa yun eh. Isang provision eh. Hindi ho yun eh. Kasi po, pag binigay mo na ang kapangyarihan na buksan yung saligang batas, kahit isang provision lang yung pinag-usapan, lahat ho ng nakasulat doon, pwede na nilang palitan. Ganun yan. Kasi may mandate na sila eh. Nagkaroon na sila ng mandato eh. Yun ang kinatatakot nung araw sa pagpapalit ng saligang batas. Ngayon naman, nakuha ni Duterte ang tiwala eh. Ni Presidente Duterte. Kaya wala akong masyadong naririnig na resistance na tumututol sa pagpapalit ng ating saligang batas. Wala eh. Mga kaibigan eh. Ang pinag-uusapan lang na mismong si Presidente Duterte pa nga nagsabi nung una ang gusto niya, Constitutional Convention. Samantalang nung nakaraang linggo, nagbago ang kanyang pasya. Siguro dahil sa ito ang impluensya ng mga nakapaligid sa kanya na dapat CONAS. Kung sa bagay, si Presidente Duterte, abogado yan eh. Hindi naman kinakailangan maging constitutionalist ka para maintindihan mo yun eh. Mga kaibigan, para mas sumasang-ayon siya sa CONAS, ano ang dahilan na nagpabago kay Presidente Duterte sa kanyang unang naging pasya na CONCON pagkatapos CONAS? Ano nagpabago? Wala akong nakikita kundi yung
bigla silang natauhan na siguro sila Alvarez, ang sabi, naku, mawawalan kami ng trabaho. Oo. Pag Constitutional Convention, para kaming tanga. Pag-uusapan dito, puro konkon, kung sino yung mga personalities ng konkon, masasapawan yung Congress. Yung Congress, mababaliwala yung kanilang mandate na gumawa ng batas. Dahil gustuin man nilang gumawa ng batas, pero baliwala naman yung batas na gagawin nila. Dahil kinakailangan, bago sila makagawa ng batas, maangkop muna kung ano yung mga mapapalitang provisions sa saligang batas. Kailangan hindi kumontra yung batas doon sa konstitusyon Dapat ang batas sa konstitusyon, ang mga Republic Act, yung mga batas na ipinapasa ng Kongreso at ng Senado, nakaayon yun. Hindi ho kasalungat dapat ng mga provision sa konstitusyon. Yun ang ibig kong sabihin. Baka yun ang nakita nilang Yun. depekto Tsaka, na magiging depekto. Ang problema naman, isasacrifice natin. Isasacrifice natin ng isang importanteng bagay, yung tiwala ng taong bayan. yun ang Mababaliwala naman. Tsaka yung sinasabing gagawa muna ng commission, Constitutional Commission, magre-recommend. Lalo mo lang pinahaba sa inyo rin palabaksak. Di ba? Ibig mo sabihin, yung mga i-recommenda nun, yun na lang. Sila pahahatol ngayon. Oo. Mas mataas pa Mas sila. mataas pa sila. Sasabihin namin kung pwede, kung hindi. Hindi ba walang kakwento-kwentang suggestion yun? Pampahaba lang lalo. Kung talagang ganun anong kaya ang magiging solusyon dyan? Hindi lang nila madirektang sabihin, paano kami? Oo. Wala kaming trabaho ngayon. Oo. Mga kaibigan, mabuti pa. Nung panahon ni Cory, walang ganyan Kasi inabolish nga yung Police. yung batasan pambansa, yung assembly. Kaya walang visit nun Kaya noon, mga kaibigan, kasi idineklara yung revolutionary government, inabolish yung constitution. Mga kaibigan, wala munang kandidato hanggang sa nabuo yung 1986 Constitution, tsaka pa lang tayo nagkaroon ng eleksyon. Dito baliktad Meron na tayong kongreso ngayon mababaliwala ang kanilang tungkuling gumawa ng batas dahil wala silang gagawing batas hanggang hindi natatapos yung konstitusyon. Kailangan matapos muna yung konstitusyong babalang kasi bago sila makagawa ng batas. Yun po mga kaibigan. Sana pwedeng isuspindi muna ang mga tungkulin nila. Yun nga ang napakahirap. Tapos suspendido rin ang pera. Pwede bang interim? Ang bayad. Ang sweldo. Yun ang mabigat dyan. Pwede yun. Siguro. Tapos ituloy na lang. Total, babaguhin mo rin lang yung saligang batas. Pwede naman sigurong kuwan muna sila. Wala muna kayong trabaho. Pero sa sandaling matapos ang saligang batas, kung gaano katagal yung nawala sa inyong trabaho, doon magsisimula sa bagong konstitusyon yung inyong mandate. Yun. Kasi ito, papalitan doon. Oo. Ito ang kauna-unahan na babaguhin ng konstitusyon na may regular na Congress. Yan ang problema Nung panahon ni natin. Marcos, hindi rin ganyan Panahon ni Cory. Wala namang kongreso nun Okay, bago tayo magpatuloy, ilan po muna ang mahalaga mensahe ang aming ihatid. Magbabalik kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Marating, magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. What can you say?
in 1 minute. BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Duck. It's 9:30 now. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute, the world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa HY Media Broadcasting Network. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Tabayanan po ninyo pagsapit po ng alas 10. Pagkatapos po ng ating palatuntunan, mapapakinggan nyo na po ang programang Kasanggamo ang Langit ni Ray Sky. Ni Ginoong Ray Langit. Ray mapapakinggan po ninyo. Umpisa po ngayong araw na ito. Alas 10. Yan. 10 to 11 po yan. Kasanggamo ang Langit. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Yan, dito tayo ngayon magkakasubukan Yan. sa pagpapalit ng saligang batas. Nakita na ho natin ngayon dito sa kung bakit biglang-bigla nagbago ang isip ng ating presidente. Siguro, ang sabi nila, naku, magastos yan. Tatagal. Tatagal. Ang hindi ko alam kung nakita na ng presidente yung motibo ng mga nag-advise sa kanya. Kung sa bagay, may katwiran sila kasi inihalal tayo mawawalan tayo ng forma rito, mawawalan tayo ng gagawin dito. Di ba? Walang silbi. Wala na tayo. Tama yun, wala na kayo. Hindi naman totally, kasi pwede naman magkaroon yan kasi bago yung konstitusyon. Pwede namang isama yung isama yan na yung hindi ninyo, para bang yung unfinished term na pwedeng ituloy ng iba, di ba? Okay, sila naman kung gaano kalimba 2 years. Extend na lang sila ng 2 years term. Total bago na yung saligang batas Pwede mo nang baguhin yung petsa ng mga eleksyon doon Hindi ba? Kamukha ng sinabi natin, wala namang kongreso kasi ng palitan ng mga konstitusyon. Kasi baliwala sila Oo. Wala silang silbi. Wala silang magiging silbi.
kung isinasagawa na, halimbawa, ang pag-amyenda sa saligang batas, inutil na sila lalabas. Bali wala na yung mga Oo. panukala nila eh. Ngayon, dahil sa wala naman kayong trabaho, inutil naman kayo, dapat, pati pera, hindi muna kayo susweldoan dahil wala kayong gagampanan eh. Wala silang gagampanan. Papayag kaya sila? Tignan natin, kasi yan ang magiging barometro kung talagang sila supporter ni Presidente Duterte. Di ba? Kasi si Presidente Duterte may gusto nito eh, palitan ng saligang batas. Kung supportive kayo, kahit walang sweldo, susuportahan ninyo ito. Tignan nga natin kung susuporta kayo nang wala kayong pwesto. Oo, may nag-text. Rito. Noong 1935, may kongreso noon, pero nasa ilalim ng Commonwealth yun. Nasa ilalim pa rin ng Amerikano yun. Nasa linya natin si Lita ng Kainta sa line 1. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa Percy. Opo. Matagal na po akong nakikinig sa inyo, pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob dahil interesante yung nabanggit nyo. Gusto ko lang malinaw kung tama yung pagkaintindi ko po. Ano po yun? Yung pagkaintindi ko po sa sinabi nyo Na kung ano man ang gagawin mga batas ngayon ng kasalukuyang kongreso at gagawa ng, halimbawa mayroong constitutional convention na mag-amenda ng konstitusyon, lahat ng kanilang ginagawa at present, magiging baliwala yun. Yung pagkaintindi ko. Baliwala ho. Kasi, paano kung hindi umayon yun, kung hindi ka sang-ayon dun sa binalangkas na konstitusyon, kasi hindi ho dapat magkontra yun eh. Ako. Kasi po, ang pagkaintindi ko yung, kailangan na po yung constitutional convention kung napakahalaga ng kapalitan katulad ng federal system of government. At saka yung ibang importante pang mga panukala, kailangan talaga kon-kon. Pero kung po mga mining yung mga hindi importanteng amendment, pwede daw po kon-as lang. Narinig ko sa isang mambabatas. Pero pagkaintindi ko yung sinabi nyo ngayon, napakaganda kasi baliwala yung mga panukala, mga batas na gagawin ng kasalukuyang kongreso, kung magkakaroon ng Constitutional Convention later on, amendment ng Constitution, bali, parang nauna yung ng karitela kaysa kabayo. Tama. Ganun nga ho. Tama po ba pagkaintindi ko? Tama ho, tama. Naglakas ako loob ng tanong sa inyo. Thank you very much po. Kasi ganun din ho pagkaintindi ko. Ganda-ganda ng nyo eh. Thank you po. Salamat po. Madagdagan po yun. Opo. Explanation nyo. Thank you. Opo, salamat po. Yun ang tamang reaksyon ni Lita ng Kainta. Isipin nyo nga mauuna yung karitela doon sa kabayo. Yun. Hindi pwede yun eh. Mabuti sana kung magpapanukala sila ng batas ngayon na wala munang ipapasang batas. Paano ba yun? Mambabatas kayo. At saka ang mandate nila, hindi ho sa konstitusyon. Hindi. Yung konstitusyon kasi, yun ang pinakamataas na batas. Yun namang sa yung mandate ng Congress at saka ng Senado, yung regular laws natin. Isa nilalagay yon sa yung nasasakop ng Republic Act. Yun. Ngayon, meron din tayong mambabata sa mga munisipalidad, sa mga city, yung konseho. Mga kaibigan. Yun naman, ordinansa naman yun, di ba? Pwedeng manatili muna lahat yan, status ko lahat yan, hanggang ginagawa ang saligang batas natin. Kung ano muna yung mga batas natin ngayon, yan na muna yun eh. Hindi na tayo pwedeng gumawa ngayon eh. Kung talagang desidido na ang presidente na ituloy ang pag charter change, ang tawag dyan, charter change, mga kaibigan. Kasi po, baliwala, sayang. Ngayon, dito po, hinahamon natin kung hindi palsipikado. Dito rin masusukat ni Presidente Duterte ang katapatan nitong mga taong ito, hindi lang sa kanya, kundi talagang
ang hangarin nila ay mabuti gaya ng hangarin ni Presidente Duterte sa bayan. Buti kung ganun. Dito mo sila, ito magiging barometro mo dyan sa mga mambabatas na yan eh. Diyan magkakahalataan eh. Oo, kung sila kasang-ayon ng iyong Yan. mabuting layunin sa bayan eh. Di ba? Kasi dapat suspindido muna ang kanilang pagiging mga congressman at senador. Kumbaga yan eh, para magiging interim. Oo. Di ba? Interim Congress. Oh, sila na yung uupong interim Senate at Congress sa susunod. Di ba? Pero tatagal yon na kumbaga sa sweldo i-deduct yung deduction ginawa sa kanila isasama naman doon sa interim. Kasi awkward na sitwasyon nila. Oo, wala na eh. Wala na kung babaguhin ng konstitusyon. Para ano pa gumagawa ka ng batas? Oh, kaya ayaw nilang magkaroon, yun ang dahilan na ini-impluwensyahan nila si Presidente Duterte. Ang ginagamit nilang dahilan yung tignan natin. Sila Drilon, sabi nila konkon ha. O sabi ninyo konkon. O kayo kalaban na, alam namin kalaban kayo ng administrasyon. Kunyari lang yan, nakikipag-alyansa lang kayo. Pero titignan natin kung pagdating sa pinasuspindi na ang halimbawa ang kanila munang ang pagiging function nila as elected senators and congressman, suspendido muna yan until maisabatas yung maipasa yung bagong yung bagong konstitusyon. Kasi maipasa yun kasi may plebisito pa yan eh. Oh. Titignan natin kung papayagan nila yan. Di ba? Kung papayag sila. Kakasubukan yan eh. Dito masusubok mo ang mga may mabuting layunin sa bayan. Oh, di ba? Susuporta yan. Pero kung hindi papayag yan eh. Yung mga hindi papayag, talagang binola lang nun si Duterte. Yan ang gusto nun, mga kaibigan. Yan ang lilitaw ho ang katotohanan dyan. Magkakaalaman na. Yun lang, mga party list na yan eh. Papayag ba yan na magkaroon ng ganong provision? Bawal na party list? Hindi, narinig ko kanina yung party list. Ano rin sila ang sinusuportahan din nila yung Constitutional Convention, yun din ang kanilang pinapaboran kontra dun sa CONAS. Okay. Parang ang gaganda ng hangarin ninyo. Di ba? Ang gaganda ng mga intention sa taong bayan. Baka naman may karuktong, huwag nyo lang aalisin ng party list. Ang Kongreso. Hindi wala na eh. Wala na. Walang silbi. Hindi para tayo loko-loko, may Congress, may inaamyenda mo konstitusyon, may Kongreso. Di ba? Baka may mas maganda kayong masasabi sa amin o kaya share nyo. sa palagay ninyo hindi tama ang aming interpretasyon. Pwede ho kayong pumuna. Wala hong pumipigil sa inyo dito. Kayong magdagdag. Oo. Kung ano man ang Pero hindi tayo punto mag-aaway. Ganun lang mo yan. Maggagalangan tayo ng ating opinyon. At ito, merong natuklasan itong bagong nakaupong chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na si Chairperson Andrea Domingo. Mga kaibigan, na bilyon-bilyon po pala ang hindi ma-account na pera, hindi maipaliwanag ng Philippine Sports Commission kung saan po nila dinala. Samantalang kamakailan lang, umalis ang ating mga atleta para magtungo sa Rio de Janeiro Olympics. At naawa pa dyan si Presidente na nagbigay pa ng karagdagan. Pabaon sa kanila sa awa ni Presidente Duterte. Pero yung po pala, napakalaki ng budget na hindi maipaliwanag kung saan po dinadala itong perang ito.
mga kaibigan. Alam ba ninyo, ilang bilyonis po yan, oh? Kung di ako nagkakamali, 3 bilyon. Ang hinahanap po ngayon ni Chairman Andrea Domingo ng PAGCOR na hindi maipaliwanag ng Philippine Sports Commission na nakuha nila kung saan nila dinala yan. Kasi po, ang PAGCOR, ang kita ng PAGCOR, mula po dyan sa kinikita ng PAGCOR, 5% po ang napupunta dyan. Halimbawa, 1 bilyon ang kita ng PAGCOR isang buwan. Oh, magkano yung 5% noon? 5 million. 5 million. Oh, buwan-buwan yun. May 5 million. 50 million. Ang 1 billion. 50 million. O, di buwan-buwan may 50 million. Ang Philippine Sports Commission. Hindi mo, sanaro niya. Saan po napunta yan, mga kaibigan? Isipin mo ang laking pondo po niyan. Yan binibigay sa PSC o Philippine Sports Commission para ilaan sa kapakanan ng mga atleta. Bukod pa ho yung pondong yan na sinasabi na 3 billion na hindi maipaliwanag ng Philippine Sports Commission, mga ang daming kawatan sa gobyerno, no? Sport na yan, no? Ang daming reklamo nating napakinggan na mula sa mga atleta. Pagkatapos, ganito po mababalitaan natin, mga kaibigan. Sandamakmak na pera po ito. Sino ba mga humawak dyan? Huwi ko rin yan, eh. Uwi ko. Mga kaibigan, Ang kupas. Babalu, Piting. at saka si Kirat. Popoy. Si Popoy Kirat. Ayan po, mga kaibigan. Ipaliwanag ito. At dapat makasuhan po yung mga tarantadong nagbulsa nitong perang ito. 3 bilyon. And dami yung matutuklasan ni Chairman Andrea Domingo na kalokohan dyan sa PAGCOR. Ito, isa pa. Meron akong yung isang media organization daw. Isang media organization daw ang tumatanggap ng monthly na financial assistance mula po dyan sa PAGCOR, pero ang hindi natin alam kung natuklasan na ito ni Chairman Andrea Domingo. Dalang balita natin, itong pera na to monthly, 100,000 po ito, mga kaibigan, kada buwan. Yun daw pera, ginagamit lang yung media organization. Ayun. Pero pag nakuha na po yung pera, ay inililipat na po sa isang personal na foundation, na pag-aaring foundation. Nako, Diyos ko. Itong foundation na ito, kunyari po, ay nagmamalasakit sa kapakanan ng mga ng mga batang lansangan. Mga kaibigan, dapat imbestigahan yan ni Chairman Andrea Domingo. Tignan natin, busisiin natin, gaano katagal nang ginagawa yan ng mga damuhong hindoropot na yan, na media organization na yan, na pagkatapos po ay ililipat sa foundation yung pera, isang paraan na isang paraan ng pagnanakaw. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Okay, wag po ninyong kalilimutan. Mamaya po, pagkatapos ng ating programa, 10:00, magsisimula na ang daily program na Kasanggamo.
ang langit, ni Ginoong Ray Langit, tuwing alas 10 po yan hanggang alas 11, kasunod po ng ating palatuntunan. Party list, yung party list. Yung party list po, talagang dapat matagal nang binuwag yan. Kung ako presidente, alam nyo, ang natitira na lang na pwedeng gawin ni Presidente Duterte kasi merong, di ba sinabi niya yung FOI bill. Yung FOI. Through executive order, nagawa niya yun. Ano tawag doon? Ang tawag doon, political will. Yung ine-exercise ni Presidente Duterte na hindi in-exercise ng iba. Tagal-tagal, ano? Oo. Ganun lang pala. Hindi lang dyan sa executive order, maging sa paglaban sa krimen. Pero kailangan, medyo bantayan din yung ginagawang paglaban sa krimen dahil inaabuso na ng iba. Di ba? Para hindi mapagkamalan na itinutumba ng pulis yung kanilang mga asset na magtuturo sa kanila kung hindi nila gagawin yon, mga kaibigan, gumagamit sila ng ibang paraan. Umiimbento sila ng tinatawag na vigilantes na sa bibig lang nila nang galing. Pero, yung vigilantes po, mga kaibigan, wala namang mandate yun. Wala namang responsibilidad yun. Pero, krimen ang ginagawa nun, may pananagutan sa batas yun. Ibig sabihin, ganun ang dapat na maging reaksyon natin yung pagpapatupad sa batas. Yung ibig sabihin, kung may bitay man tayo, kung wala ka namang kakasuhan, wala ka namang uhulihin para kasuhan, para maparusahan ng bitay, wala rin po yan. Yung vigilantes na sinasabi ninyo, kasama yan sa tungkulin ng pulis para hulihin mo yan. Di ba? Dahil krimen ang inahasik niyan. Baka naman ang suspecha po kasi, sila rin yan Pulis din yan Siyempre. Siyempre, Yun. ang sabi kasi, yung mga pulis, itinutumba nila yung mga yung mga asset nila para wag magturo sa kanila. Kumanta. Kaya nila ginagawa yun. Buko na, kaya nagpapanggap sila, kunyari, merong vigilantes. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Yung party list, yung party list, it's about time po, hindi pa, di ba sabi nga ni President Duterte, United Idiot Association? Ibig sabihin kung ano-ano yung iniimbento na pangalan Di ba nga, yung dati nga pag magpapail pa nga yung iba ng Certificate of Candidacy, yung individual candidates, meron pa Boy Kupal, yung alias nila. Yung sa barangay elections, ito kung ano-ano, yung kabastusan pa nga tawag Doon sa party list, alam mo nakaraan, mayroong party list na binuo na mga illegal vendor. Mga samahan ng mga vendor, pero mga illegal. Nakalusot ba? Nakalusot, May 5 yun lumusot yun sa 5 million division. Naging ibig sabihin, inaccredit nila meron nga wala namang opisina, wala namang registration, wala lahat. Walang BIR. Walang personality whatsoever. Akalain mo i-accredit, gaano karami yun? Hindi pa yun. Meron akong kilala o alam na nagpaparegister yan. Alam niya yung proseso dahil sa alam niya ang proseso, nagpaparegister sila ng mga party list group. Pagkatapos ibebenta. Ayun, bentahan. Katunayan yung mga karamihan dyan sa mga nagiging nominee, nagbabayad lang yan Mga kaibigan, para sila kwan
Para sila mapabilang na nominee. Kung manalo yung party list, kasama silang uupo. Dapat. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Ito po si Peter Tolesmas. Sa pangalan po ni Rose Novenario, kami po ay babalik bukas sa ganito ring oras at himpilan. Antabayanan po ninyo susunod agad ang mga pagbabalita ni Melchor Balawas. Susundan po yan ng programang Kasanggamo ang Langit ni Ginoong Ray Langit. Ito po si Percy Lapid. Kami po ay magbabalik bukas. Maraming salamat at magandang yumaga! Senate! Senator pala, Senator. Senator Frank Drilon. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Group Incorporated. This is